Young Novela. Kuya Anthony, hihintayin ko ang pagbabalik mo, pangako, saad ni Andrea na kumikislap ang mga mata habang nakatingin sa magagandang mata ni Anthony. Kasulukuyan silang nakaupo sa tuktok ng burol na paborito nilang tambayan. Uwi na kasi si Anthony sa Britain dahil tapos na naman ang bakasyon nila sa Pilipinas. Kasama nito ang mama nitong si Senyora Imelda, isang Pilipina na nagkaanak sa isang mayamang Briton, ang ama ni Anthony. Pangako ko rin sa iyo, Andrea, na babalikan kita. Just give me 6 years. Babalikan kita kapag nasa tamang edad ka na. I will make you my girlfriend at ikaw lamang ang papakasalan ko. Wika ni Anthony habang pinipisil ang baba at nakangiti kay Andrea. Salamat, Kuya Anthony. Pangako, mag-aaral akong mabuti para sa iyo. Sa batang puso ni Andrea, alam niyang espesyal si Anthony Giler. Dahil sa kanya, determinado ang dalaga mag-aral ng mabuti. 10 taon ang tanda ni Anthony kay Andrea. 12 si Andrea, 22 naman to si Anthony. Simula pa lang noong nagkakakilala sila ay alam na ni Andrea na may gusto na siya kay Anthony. O Andrea, ipangako mo na hindi ka muna magkaka-boyfriend ha? Mag-aral ka ng mabuti. Seryosong saad ni Anthony habang pinipisil ang kaliwang palad ni Andrea. Tumango naman itong si Andrea bilang pagsang-ayon. Ang mga magulang ni Andrea ay isang caretaker ng mansyon ni na Anthony. 5 silang magkakapatid. Panganay si Andrea at ang bunso niyang kapatid ay puro babae rin, na edad 8, 5, 4 at 3 taon. Mahirap ang buhay nila lalo pat parehong hindi nakapag-aral ang mga magulang niya. Hindi rin prioridad ng kanyang mga magulang ang pag-aaral. Mabuti na lamang at inutusan sila ni na Senyora Imelda na pag-aralin. Kaya naman swerte niyang first year high school na ngayon sa malapit na pampublikong paaralan. Naramdaman niyang hinawakan ni Anthony ang kanyang baba at dinampian ng halik sa labi. Napakabilis na halik lamang iyon, ngunit ramdam niya ang malalambot na labi ni Anthony. Napapikit siya. Unang halik niya yun. Hey, tawag ni Anthony. Nang imulat niya ang mga mata ay nakatayo na ito at inaabot ang isang palad sa kanya. Namulas siya sa iya, ngunit inabot na rin ang kanyang kamay at tumayo na rin. Ang tangkad ni Anthony at sobrang gwapo. Hindi siya makakapaniwala na ganito ang magiging boyfriend niya kapag 18 na siya. Napakabata mo pa talaga, Andrea, sambit ni Anthony. Magkahawak kamay silang naglalakad pabalik sa mansyon. Sa hindi kalayuan ng mansyon ay naroon ang kubo nila. Kuya, alam mo ba na first kiss ko yun? Hindi pa ako mabubuntis? Natatakot ako. Seryosong saad ni Andrea. Mahina itong tumawa dahil sa sinabi ng dalaga. Isip bata ka talaga, Andrea. Napaka-inosente mo pa talaga. It was just a kiss. A goodbye kiss. Tumigil sila sa paglalakad nang malapit na sila sa bahay ni Andrea. Walang tao sa bahay nila dahil ang nanay at tatay niya ay nasa mansyon pa, pati na rin ang kanyang mga kapatid. Niyakap niya si Anthony. Miss kita, nag-iingat ka ha. Ang mga pangako mo sa akin hindi ko yung makakalimutan. Gagawin kitang inspirasyon, kuya. Pangako, Andrea. Magtiwala ka sa akin. Marihim din na niyakap ni Anthony si Andrea. Ngayon pa lamang ay nalulungkot ng dalaga dahil sa pag-alis ni Anthony. Kung pwede nga lang, lilain ang kalendaryo ay gagawin niya ito. Pero kagaya nga sinabi ni Anthony, ay pag-aaral mo na ang atupagin niya. Turn around, utos ni Anthony. Nang tumalikod siya ay isinuot ni Anthony sa kanya ang isang kwintas na may hugis puso na pendant. Humarap siya ulit sa kanya nang maramdaman niyang tapos na isuot ang kwintas. Kapag naisip mo ko, hawakan mo lang ang pusong kwintas na yan, Andrea. That's my heart. I will leave it to you. Promise me to take care of it. Tumango lamang si Andrea at hindi maiwasang tumulo ang mga luha. Salamat, makakaasa ka. Tanging sambit ng dalaga. Ayoko na nga magsalita pa, baka lalo lamang akong maiyak. Oh, paalam na, baka hinahanap na ako ni Mami. Sambit nito ni Anthony at naglakad na rin patungo sa mansyon.
Hinawakan ni Andrea ang heart pendant na bigay niya. Napangiti lamang ang dalaga. Kakaibang saya ang hati sa kanya ni Anthony. Ipapangako ko na tutuparin ko ang pangakong binitawan ko. At isa sa isip at isa sa puso ko rin ang sinabi niya ang gagawin niya kung opisyal na girlfriend niya. Lumipas ang mga taon ay pag-aaral lamang ang prioridad ni Andrea. Kaya lang ay may mga taon din na humihinto siya sa pag-aaral, lalo pat kulang ang pera nila dahil nag-aaral na rin ang mga kapatid niya. Ang sabi pa nga ng nanay at tatay niya ay unahin na muna raw ang pagkain dahil hindi naman raw sila mamamatay kapag hindi sila makapag-aral. Mamamatay raw sila sa gutom kapag wala na silang makain at puro pag-aaral ang pinagkagastusan.